naging paksa po natin yung ating unity, mahalaga at maganda, no? Kaya sa lahat ng ating Panginoon. Ang ibo ay ilagay ko kayo sa buong John chapter 13. John chapter 13. At ituloy natin yung ating patungkol sa ating relasyon sa bawat isa bilang mga mananampalataya. Now, John chapter 13. Sapagat tayo ay hindi maging mabunga at hindi po mananatili matatag kapag itong bagay po ito ay hindi natin po alam at ating sinasagot. Now, John chapter 13. Alright, ako kayo pinarina ay sabay-sabay. Lagi ko sa 34 hanggang 35. Alright, ready? Basa. A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that ye also love one another. By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one another. Yeah? Now, yun natin pagsasabi ngayong gabi, love one another. Kayo ay mag-ibigan sa isa't isa. Now, again, isang malaking pagkakamali sa buhay Kristiyano, kung ito'y isipin mo or akalain ng sino man na maaari tayong magkaroon ng maayos na relasyon sa Diyos, pero hindi maayos ang ating relasyon sa ating kapatiran. Okay? Tandaan natin, ito po malaking pagkakamali yun. Okay, kaya huwag mag-akala ang sino man, huwag isipin ng sino man sa atin na pwede mo magkaroon ka ng maayos na relasyon sa Diyos pero hindi maayos ang relasyon mo sa kapatiran. Okay? Now, ngayon, if you notice sa verse 34 to 35, the word one another, ano ibig sabihin? One another, ito po yung nagpapakita po ng ganun na practical way. Practical sabihin, madaling gawin. At malinawagan how to love one another and why. Alright? Dati pag-usapan, paano kami mag-iibigan sa isa at bakit? Okay, bakit? Now, tumayo tayo lahat at tayo rin malagaan. Dahil ng Diyos, patuloy po kami papagbabayan at ako na yung amang lingkod ay patuloy pong napapasakop sa iyo upang magawa mo yung nais mo sa Calvary. Dito sa Santa Cruz, sa Lumban, hanggang doon sa Angeles at maging sa gawain mo po doon sa Taguig. I pray the Lord to be manatunan at ipabuhay ng lahat ng iyong anak na bahagi ng iglesia mo po ito. Sa ganung paraan din, Lord, ang Calvary ay manatiling matag, mabuga at magsibing power mo upang ipang-maabot at malikas pa ang marami mong kaluluwa. At sa ganung paraan din, Lord, ay mabigyan mo po ng mga anak. Itong church mo po ito. At makapagsubo ka po ng marami pang misyonero, evangelist, hanggang sa ikaw po ay bumalik. Lord, ako gamitin mo naman at di mo nang unawa ang bawat isa at kabaang loob at kaamuan sa pangalan po namin Panginoong Jesus. Amen. Wala natin pag-uusapan ng gabi how to love one another and why. Why? Alright? Now, notice verse 34. Verse number 34. Ano sabi ng 34? A new what? Pagkanakas, a new commandment. Alright? I give unto you. Now, ano yung new commandment na kanyang binigay? Pagkanakas. Pagkanakas, that ye love one another. Alright? Now, how to love one another and why? Number one is what? Okay. Because Jesus commanded us to. Nakita niyo? Bakit kailangan mag-ibigan sa isa? Ano dahilan?
Sapagat iniutos niya. Maliwanag ba sa atin? Iniutos ng ating Panginoon. Alright? At siya mismo ang nagbigay ng commandment. Nakarinig po? Nakarinig po? Ha? Okay. At ito po ay inulit pa niya. Okay? Ibinigay sa verse chapter 13 bilang utos at inulit niya sa chapter 15 and verse number 12 at naandun pa yung tinatawag na kakambal na sa command. Okay, 15:12. Sabay-sabay ha? 15:12. Ready? Ready? Basa. This is my word. Pagkatapos, this is my word. Pagkatapos, commandment. Ano yung commandment niya? That ye love one another. Now, how? How? As I have loved you. Kita mo? Kaya nga ako itatanong, bakit? At paano? Ang nila na, iniutos ng Panginoon. Okay? At pinaulit pa niya. At ipinakita pa paano mo ito gagawin. In verse number 17. Ayun na. 17. Pagkatapos, these things I what? Command you. Ano yun? Kasi mo, that you love one another. You see? Kaya Christian love is an act of the will. Hindi mo ito mabasa sa pakiramdam mo o emosyon mo. Hindi. Ito ay act of the will. And we said, we will to treat each other the way God treat us. Ano yung listening? Ating pakitunguhan. No? Ang bawat isa kung paano tayo pinakikitunguhan ng ating Panginoon. Ganun tayo doon natin pakitunguhan ng ating kapwa-kapatid sa Panginoon. Amen? Bakit? Sabi, iniutos ng Diyos eh. Okay. Amen, Christian? Ilan po natin? As I have loved you. Okay. Halimbawa, ang Diyos ba nagtatanim ng galit sa atin? Ang sagot, hindi. Sabagat kapag sinagtanim ng galit sa atin, kawaawa ka. Amen? Hindi ka makakaulit sa Kanya. Nakikinig kayo? So hindi natin. Pangalawa, nauubos ba ang pag-ibig? Nauubos ba ang awa ng Diyos? Nauubos ba? May hangganan ba ang awa niya? At pamibigay, may hangganan ba? Wala. Okay, maliwanag ba? Anong sabi niya? Yea, I have loved you with an everlasting. Ang kanyang pag-ibig, awa, everlasting sa kanyang mga anak. Okay. Kaya nga, we love one another because Jesus commanded us to love one another. Alright? At pinakita niya, paano ibig? Kagaya ng pag-ibig ko sa inyo. Okay. Okay. Kagaya ng pakikitungo ng Diyos sa inyo. Alright? Now, let me remind you, Christian, God forgive us, so we forgive one another. Paliwanag ba? Kaya na, tayo'y pinatawad at laging pinatatawad. Paliwanag ba sa atin? So dahil ito, magpatawad tayo sa isa't isa. Pangalawa, God is kind to us. Tama ba? Ang Diyos ay mabait. Ang Diyos ay mabuti sa atin. O dahil ito, dapat tayo maging mabuti rin sa isa't isa. Amen? Huwag mag-iisip na masama kanino man. Amen? Huwag magsasadyang ibig kanino man. Nakaharap mo siya, nakatalikod. Wala, hindi man nga naman. Speak ibig, tulungan. Higit sa ating kapatid sa Panginoon. Speak. Kung ating mabanggit at pangalan kapatid, vision. Kung mabanggit at pangalan kapatid mo, nawala sa harapan mo, vision, maganda ang sasabihin mo, hindi masama para sa kanya. Alilin, itanim sa isip niya. Disiplinahin mo sarili mo. Hindi ako magkasagang ibig kayo naman. Higit sa lahat sa aking kapatid sa Lord. Sa mga sinong kongres mo, sige, speak ibig.
Amen? As a member ng Calvary, speak no evil. Ito naman. Okay? God receive us. So we receive one another. Amen? Amen? Wala kang makikita sa Bible na itinabay ng Diyos na lumapit sa Kanya. Wala kang makikita. Amen? Ang pagkataboy ay magaganap during what? Yung Great White Throne. Kasi wala yung pangalan sa Book of Life. Remember that? Pero lahat na lumapit sa Lord, itinabay. Dapat ko sabihin, John chapter 6, okay, ang lahat ng lumalapit sa akin sa anong pala, hindi ko siya itataboy. Amen? Kaya nga din yung magkakapatid na hindi tayo dapat magsasawa o mauubusan ng pasensya kanina naman. Huwag tayo mauubusan. Sa pagkakataon, Diyos mapagpasensya sa atin. Kahit paulit-ulit ka. Nakikinig kayo? Amen? So, we know one another because Jesus commanded us to. And we are to be willingly and deliberately treat each other the way God treats us. Amen? Lagi tayong pinapatawa. Maliwanag ba? Amen? Lagi tayong iniipin. Okay? In 1 John chapter 4 and number 1, ipakita ko natin. Basahin ko muna. Ephesians 4:32. Basahin ko muna. Sundin ko. So, nais natin maging power ng Diyos sa lipunan ito. At ito yung isang palampatay kung kailan magiging power ng Diyos. No? Okay, we love one another. No? Okay, also, Ephesians 4:32. 4:32. Ready? Basa. And be what? Kind one another. Tender hearted. Ano ba? Forgiving one another. Even as God, nandiyan ba kayo? Even as God, for Christ's sake, had what? Had forgiven you. Amen, you said? Amen? First John 4:11. First John 4:11. The word tender-hearted, nakita ko, katong ba sa salitang affection. Pagkakini kayo, sa Tagalog giniwag magiliw. No? Okay, version 4:11. Oh, 4:11, tayo po na. Beloved, if God so loved us, we all also what? To love one another. Kasi niya, paulit-ulit yung command. Paulit-ulit. Amen? Paulit-ulit. Kaya we know pala because Jesus command us to. Alright? No, pangalawa. Romans 13 verse number 8. Tingnan po. Romans 13 and number 8. Nandiyan tayo? Romans 13 and number 8. Alright. So, nandiyan. Okay. Okay din po. Tayo lahat. Pwede basa. Oh, no man anything. Okay, masama pa mangutang. Sa Tagalog kasi, huwag kayong magkautang. Nakadiba? Alright. Tuloy. Oh, no man anything, but to love one another. For he that loveth another, hapat fulfill the law. Ngayon, anong count ngayon ng utang? Ano kaya ng utang sa mag-ibigan sa isa't isa? Ano count na yan? Bakit huwag kayong magkautang tapos maliban sa mag-ibigan kayo sa isa't isa? Sa pagkatao umiibig sa kanyang kapwa, Kristiyano ha, ay nakaganap na kautusan. Okay lang siya, ano ba ugnayan? Yung hinanap ko. O, nakita, pakinggan niyo po, Tagalog. Okay. Ang mga Kristiyano ay
Maliwanag ba? Pag nabayaran mo sa ito, wala ka ng utang. Tama ba ako? Tama ba ako? Ganun pa man. Binigyan din sa Biblia na ang tanging utang na hindi natin kailanman babayaran o matatapos ay ang patuloy na utang na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Nakati mo rin? Nakaunawa natin? Nakaunawa ba natin? Ba't hindi makasagot? Kasi na, walang katapusan yun eh. Amen? Again, kung paano inibig tayo ng Panginoon sa Kristo. Walang katapusan. Tama? Tama? Oh. Okay? At walang hanggan yung kanyang provision sa atin. Amen? Lagi siyang sumasagot. Lagi siya nagpapatawad. Lagi siya nagbibigay. Amen? Lagi siya naaawa. Tulad ng pagkaawa ng Ama sa kanyang anak. Amen? So, yun ang ibig naman yun sa atin. Okay? Kaya ang pangalawang bagay, yes, Christian. Okay, how to love one another and why? Pangalawa, we love one another because this is the fulfillment of what? God's law. Okay? So, sabihin ka, ibig sabihin, kapag umiibig ka sa kapatid sa Panginoon, no? Naganap mo na ang buong kautusan. Alam niyo siya naman? Kasi pag may pag-ibig kasi yung kapatid, hindi mo magnanakawan yan. Tama ba? Tama ba ako? Pag may pag-ibig kasi yung kapatid, nakinig ka sa akin. Pag may pag-ibig kasi yung kapatid, hindi ka magsasalita ng masama sa kanya. Amen? Pag may pag-ibig kasi yung kapatid, hindi ka para magtatayo ng galit sa kanya. Hindi mo siya dadayain. Maliwanag ba? Oh. Okay. Pangatlo, we love one another because we have been taught of God to love one another. Yun ang bagay. Okay? Okay. Iniibig natin ang isa't isa sapagkat tinuruan tayo ng Diyos. Iniutos, pangalawa, itinuro pa sa atin paano at bakit kailangan. Alright? Okay. Now, paano tinuro sa atin? Alright. Yes, ang Diyos Ama, tinuruan tayo umibig sa isa by giving us His only begotten Son. Ano yung sabi? Doon natin nakita yung pag-ibig. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Yung kanyang bugtong na anak, kanyang ipinagkaloob sa atin. Ano yung sabi? Amen? Ngayon, tingnan po ninyo, kaya dapat ba tayo para paghandugan niya ng kanyang bugtong na anak? At sagot, hindi. Sapagat tayo makasalanan, matigas ang ulo. Maliwanag ba? Maliwanag ba? At alam ng Diyos, maraming pagkakataon na yung kanyang paghahandugan niya ng kanyang bugtong na anak, isang tatalikod pa, nililimutin siya, pero sa kabila na ipinagkalaw pa rin niya. Amen? Amen? God the Father taught us to love one another by giving us His Son, the Lord Jesus Christ. And God the Son, the Lord Jesus Christ, taught us to love one another by giving His life para po sa atin. Paliwanag ka? Yung anak naman, naghandog ng buhay para sa atin. Sabi nga sa Matthew 20:28, ang anak ng tao ay naparito, hindi upang siya ipaglingkuran, kundi upang siya yung maglilingkod. At ibigay ang kanyang buhay na pagtubos para sa marami. He died for us. Alright? And God the Holy Spirit teaches us to love one another. Amen? Tinuruan tayo. Romans chapter 5, verse number 5. Romans 5:5. Alright, sabi ko, pakibasa nga. The love of God is
shed abroad, nabuhos ng sagana sa ating mga puso by the Holy Ghost, we should give them unto us. Kaya magagawa mong ulit. Amen? Sabagat ang Banal na Espiritu ay tumahan sa ating mga puso at nabuhos pa yung kanyang pag-ibig. Alright? Amen? Kaya matigas na ang ulo ng Kristiyano kapag hindi mo ito gagawin. Ha? Pangapat na bagay. 1 Peter chapter 1, unang Pedro, kapitulo 1, 1 Peter chapter 1, 22 hanggang 23. Okay. Basahin niyo po muna sa English Bible, tsaka natin basahin sa Tagalog. Okay. 1 Peter 1, 22 hanggang 23. Alright, nandiyan po kayo? Nandiyan kayo? Alright, 22. Kaya nga, seeing ye have purified your souls in obeying the truth, the word of God, through the Spirit, unto what? Unfeigned love of the brethren. See that ye love one another sa paano paraan. With what? Pure heart, ano pa? Fervently. Manimas, ha? Okay, now, bakit nasabi ito? Ang sagot 23, tingnan, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Ano yun po? Sa Tagalog, sa Tagalog, yaman, 22 po na, yaman, nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagkalima sa katotohanan, the word of God, ha? Sa pag-ibig na hindi pakunwari. Hindi ba? Sa mga kalimang pag-ibig, sa mga kapatid, at magkaibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Alright, verse 23. Yaman, ipinanganak kayong muli. Liwanag ba? Liwanag ba? Amen? Amen? Pwede yaman na ligtas na kayo. Amen? Nabuhay na kayo. Okay? Hindi sa pininisira, kundi sa walang kasiraan, sa mga salita ng Diyos na nabubuhay at namamalaki. Alright? Pasisatan, yaman, ipinanganak kayong muli. Amen? 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 Sa pag ipinanganak ka muli, bagong tao ka na. Maliwanag ba? Amen? Sa pag-save ka na, meron ka ng new nature. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Meron ka ng new nature. You see, kaya nga, we love one another because of the new nature within us. Amen? Hindi ko mahirap. Okay? Bunga na lang ng kaligtasan. And you said, amen? Yung pag-ibig natin sa isa't isa. Alright, kaya we should love one another. Kasi ito may bahagi ng kaligtasan. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Amen? Ang pag-ibig sa isa't isa ay part, bahagi ng new birth. Ito'y part ng salvation. The new nature of God within us give us the power. It give us the power to love one another. Alright. Kaya kita nyo, direct yung Bible, ang hindi umiibig. Okay? Ang hindi umiibig ay wala sa katotohanan. Di ba? Ano bisa? Okay? Yung ating old nature, normal yun, na hindi yung loving, hindi affectionate. Nakikinig kayo? Yung old nature, hindi loving yun, okay, palaaway yun, mapaghiganti yun, mapagtalim yun,
magagalitin nyo. Pero nature yun. Titus chapter 2, Titus chapter 3, and verse 13. Normal sa of nature, normal ang safe. Yung pagiging magalitin, mapagtanim at palawan, normal. No? Okay, kaya minsan, pagka hindi ka magkapasakop sa Lord, yun ang iiral sa iyo eh. Titus 3. Okay, dyan na yan? Simulan niyo po sa 2, verse number 2. Dahil Titus 3, 2 hanggang 10. To speak evil of no man. To be known, brothers, huwag pala, but gentle, showing all what? Meekness unto all men. Kahit nasa katuloy ka na. At mali siya, maging mahinahon. Amen siya? I speak evil to no man. Notice number 3. Pagkatakas, for we ourselves also were sometimes, what? Sometimes, dati ikaw yung what? Foolish. Okay, nung araw. Paliwanag ba? Okay? So, tayo din naman, nung mga nakaraang panahon, ay mga mama, masuwahin, nadaya, serving divers lust and pleasure, living in malice, mapagigante, mapalaki, and the envy, hateful, magagalitin, and hating one another. But after the kindness and love of God, our Savior, toward man appeared, not by work of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Yes, we love one another because of the new nature of God within us. Okay? Nabago tayo. Liwanag ba? Nabago ba? Dati pala away, dati magagalitin, dati mapagkalim, mapaghiganti, dati bitter, pero nabago. Liwanag ba? Dahil sa bagong kalikasan na natanggap natin mula sa Panginoon. Amen? Amen? Okay. Kung babalikan niyo po, nakita niyo po, yung sa verse 22, sa 1 Peter 22, yung salita na mag-ibigan kaya ng buong hingas ng inyong puso sa isa't isa. Nagpapakita po ito ng salita na yung perfect, the word perfect o manigas, it describes an energetic, disciplined, and well-trained. Amen? Amen? Nasa pagsasaling ito eh. Okay? Hindi kumukupas, hindi nawawala, hindi nagbabago, hindi nauubos. Alright? Kaya nga, ang ating hangad, ang Calvary ay manatiling mabunga, matatag at well-pleasing to God. Maliwanag ba? Kagamit-gamit sa Panginoon. Alright? Nagtatagumpay sa lahat ng kanyang hinahangad. At ito may malaking bahagi. Ito ating pinag-uusapan. Meron tayong unity. Maliwanag ba? Wala tayong division, and we love one another. Tulad ng pag-ibig na iniibig sa atin ng ating Panginoon. Amen? 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 Pinakikitunguhan tayo ng Diyos ng ganito na lamang. At natural lamang, ganito rin natin pakitunguhan ng ating kapwa. Kung paano tayo pinakikitunguhan ng ating Diyos. So tonight, do we love one another? Amen, isa? Do we love one another? Do we treat our one another the way God treats us? Kung hindi
natin ito maganap. Listen, we disobey one of the fundamental command ng ating Panginoon. So, huwag natin susuwayin at ating ibigin, tayo ay mag-ibigan sa isa't isa. Okay, tayo pala dito ngayon. At tayo ay manalangin, ating ilapit ang ating mga sarili, at ating itanong sa ating sarili, aking bang ako ba'y umiibig sa aking kapatid? Ang tulad ng pag-ibig na iniibig sa akin ng aking Panginoon? Alright.